Pagtatatag ng ASEAN, pagsilang at pag-unlad ng panloob at panlabas ng regional na ugnayan ng ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong Agosto 8, 1967 sa bisa ng ASEAN Declaration o kilala rin sa tawag na Bangkok Declaration. Ito ay itinatag at nilagdaan ng 5 ministrong panlabas, kasama sina Adam Malik ng Indonesia, Narciso R. Ramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, sina Tanvi Rajaratnam ng Singapore at Tanat Koma ng Thailand. Sila ang kinilalang founding fathers ng samahan. Pinag-isa ng samahang ito ang 5 bansa sa pagsisikap na may sulong ang pagkakaisang pang-ekonomiya sa rehiyon para sa kapakanan ng kani-kaniyang nasasakupang mamamayan. Ang pagkakatatag ng ASEAN ay tinuturing na kakaibang pagtatagumpay. Tinapos ito ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, kawalan ng pakialam at kawalan ng malasakit na magkakalapit na bansa sa Timog Silangang Asya. Pinagbuklod ng samahan ang mga bansa at ginising ang kamalayan sa kahalagahan ng ugnayan at pagkakaisa sa rehiyon. Kasaysayan ng pagkakatatag. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, tinangkang balikan ng mga kolonyalista ang dating kolonya. Ngunit, dahil sa hindi nila naipagkaloob ang inaasahang proteksyon laban sa mga Hapones, hindi nila nabigyang katwiran ang kanilang pagbabalik. At sa isang banda, ang pangyayaring ito ay nagtalinabutin ng kalayaan sa isipan ng mga Asyano sa rehiyon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng kinakailangang hakbang at estruktura upang magkaroon ng ugnayan ang mga bansa sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, ang Thailand, na nag-iisang bansang hindi nasakop ng sinumang kolonyalista, ay nakadama ng tungkulin gumawa ng paraan upang maiwasan ang anumang maaaring mangyari sa rehiyon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Priti Panomyong, panlabas na ministeryo ng Thailand, na isulong ang pagtutulungan sa rehiyon. Hiniling niya ang pagtatatag ng samahan ng magkakalapit na bansa. Binisita niya ang mga kalapit na bansa hanggang sa mabuo ang Association of Southeast Asia o tinatawag ding ASA, na binubuo lamang ng Thailand, Pilipinas, at Federation of Malaya ng kasalukuyang Malaysia, North Borneo, Sarawak at Singapore noong Hulyo 31, 1961. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang organisasyon ng pagtutulungan sa rehiyon. Pagtatatag at pagtatapos ng Association of Southeast Asia. Hindi naglaon, matapos maitatag ang ASA, naganap ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, gayon din sa pagitan ng Indonesia at Malaysia. Ang pag-aalitang ito ay nakatuon sa North Borneo o Sabah na ipinagkaloob ng mga British sa Malaysia. Ang pangyayaring ito ay muntikan na maging pandaigdigang alitan sa dahilang humingi na suporta ang Malaysia sa Great Britain, na daglian namang napagdala ng pandigmang barko na pumaligid sa Sumatra. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang dahilan ng pagwawakas ng ASA. Pagtatatag at pagtatapos ng Asian and Pacific Council o ASPAC. Sa pagkabigo ng ASA, ipinagpatuloy naman ng Thailand ang muling panghihimok sa mga bansang lumikha ng isa pang samahan. Kaya noong 1966, naitatag ang Asian and Pacific Council o ASPAC, isang malaking pangkat na binubuo ng Japan, South Korea, Malaysia, Pilipinas, Australia, Taiwan, New Zealand, South Vietnam at Thailand kasamang Laos bilang observer. Noong 1973, muling nabigo ang tangkang pagtatag ng regional na samahan dahil sa pagkilala sa People's Republic of China at pagpapawalang bisa sa representasyon ng Taiwan, na kalaunan ay naging dahilan ng Malaysia at Australia para hindi na ipagpatuloy ang kanilang pagiging kasapi na binubuong samahan.
Matapos ang pangyayaring ito, pinagpilitan pa rin ng Thailand na naging neutral sa Sabah na pagkasunduin ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Matapos ang maraming tangka, naupo ang magkakasulungat na bansa sa Bangkok, kabisera ng Thailand, at naganap ang rekonsilyasyon ng mga ito. Dito muling iminungkahi ni Priti Panomyong ang pagtatatag ng samahan para sa regional na pagtutulungan ng mga bansa na tinawag ding Bangkok Declaration na una nang nabanggit. ASEAN Community Council. Ang ASEAN Community Council o ASEAN Pillars ay binubuo ng ASEAN Politics Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, at ASEAN Socio-Cultural Community Council na mas babalangkasin sa susunod na paksa. Ang mga konsehong ito ay binubuo ng isang ministerial body na kumakatawan sa bawat miyembro ng ASEAN. Tungkulin ng bawat konseho o council na pag-unahin ang gawain ng iba't ibang sectoral body o kinatawan sa loob ng kani-kaniyang komunidad upang makamit ang layunin ng mga haligi o pillars ng ASEAN. Ang bawat konseho ng Community Council ay nagpupulong ng bawat 2 beses taon-taon. Dapat ipatupad ng mga konsehong ito ang mga desisyon ng ASEAN Summit, ngunit maaari din magsumite ng mga ulat at rekomendasyon sa ASEAN Summit bilang konsiderasyon sa mga nagawang desisyon. Ugnayang panlabas ng ASEAN Dialogue Partners. Ang ASEAN Dialogue Partners ay mga bansa o samahan kung saan nakikipag-ugnay ng ASEAN. Ang sumusunod ang kasalukuyang 10 dialogue partners ng samahan: Australia, Canada, China, European Union, India, Hapon, New Zealand, South Korea, Russia, at Estados Unidos. Ang ASEAN ay gumagawa ng mga kasunduan para sa malayang kalakalan sa karamihan ng mga ASEAN Dialogue Partner at nagsasagawa ng regular na pagpupulong kasama mga grupo sa loob ng 10 bansa na ito. Tulad ng taunang pulong na ASEAN Plus 3 o APT na kinabibilangan ng ASEAN kasama ang Hapon, South Korea at China. Ito ay nagsimula noong 1997 bilang pagtutulungan o pang-ekonomiya sa pagitan ng mga kasapi ng ASEAN kasama ang 3 pang bansa sa Asia. ASEAN Regional Forum. Ang ASEAN Regional Forum o ARF ay isang pagtitipon upang kung saan ito ay nakikipag-ugnayan ang ASEAN sa mga bansang hindi kasapi ng ASEAN sa usaping pampolitika at seguridad. Ito ay nabuo noong Enero 28, 1992 sa pamamagitan ng Singapore Declaration sa ASEAN Summit. Ang ARF ay binubuo ng mga kasaping bansa ng ASEAN, ASEAN Dialogue Partners at isang ASEAN Member Observer o tagamasid na bansa. Tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Mula sa pagkakatatag ng ASEAN noong 1967, ito ay nagtagumpay sa layang pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga adyenda o balak na sumasaklaw sa sumusunod na haligi o pillars nito: seguridad na pampolitikal, pang-ekonomiya, at pang-sosyo-kultural. Ang mga ito ay sinasakatuparan ng ASEAN, pang-ekonomiya at pang-sosyo-kultural sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sumusunod na deklarasyon ng Zone of Peace, Freedom and Neutrality o ZOCFAN. Ito ay isang deklarasyon na nilagdaan ng mga ministro ng bansang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand noong Nobyembre 27, 1971. Sa kasagsagan ng Cold War, ang ZOCFAN ay nagbigay diin sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya at karapatan ng bawat bansa. Binigyang diin din ito ang pagtutulungan parehiyon na nag-udyok sa mga bansa na panatiliin ang kapayapaan sa rehiyon. Binigyang halaga rin nito ang pagtutulungan sa pagpapaunlad ng ekonomiya, lipunan at kultura. Matagumpay na napanatili nito ang integridad ng lahat ng bansa.
pag-iwas sa pagbabanta o paggamit ng dahas, at papayapa pagsasaayos ng mga alitang panrehiyon. Sinasang-ayunan din ng deklarasyong ito ang neutralisasyon ng Timog Silangang Asya. Sa deklarasyong ito, naniniwala ang mga bansa na Timog Silangang Asya na ito ang tamang oras para sa pagtutulungan at pagpapahayag ng pagiging malaya ng rehiyon mula sa kahit na anong anyo na pakikialam ng mga maimpluwensya at malalakas na kapangyarihan. Ang ASEAN bilang isa sa mga batayan ng patakarang panlabas at pangkalakalan ng Pilipinas. Ang ASEAN ay patuloy na tumatayong tagasulong ng regionalism at tagapagsalita sa pagitan ng nagtutunggaling bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas ay masugid na sumusuporta sa ASEAN upang higit pang mapaunlad ang kaayusan, diplomasya at pandaigdigang kalakalang umaayon sa pandaigdigang pamantayan ng pagpapahalaga para sa ikabubuti ng rehiyon. Gaya ng nabanggit sa layunin ng ASEAN batay sa ASEAN Declaration, ang ASEAN din ang isa sa mga pundasyon ng patakaran na pakikipagkalakalan at panlabas na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. Ito ay makikita sa mga alituntunin nitong pagpapatatag ng kapayapaan, katatagan at kalayaan sa rehiyon sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang inisyabita, pagbuo ng alituntunin pang-ekonomiya, kalakalan, at praktikal na gawain sa pagtutulungan. Bunsod ng magkakaibang sosyo-kultural na sistema ng mga kasabing bansa, hindi naiiwasang magkaroon ng iba't ibang posisyon ang mga leader nito sa mga isyong hinaharap ng ASEAN. Sa pagkakataong ito, kinakailangan panatilihin nito ang sensitibong posisyon upang maisulang ang interes nito, partikular sa mga isyong nagpoprotekta at pagsulong sa karapatang pantao, demokrasya at kalakalan. Ang ASEAN ay nagkaloob ng pagkakataon sa mga mamamayan ng mga kasabing bansa ng oportunidad sa trabaho. May pagpipiliang mas madali at murang paglalakbay, mga murang kalakal at serbisyo, at mga opsyon sa pag-aaral bunga ng ASEAN integration. Halimbawa, noong Agosto 2017, inihayag ng Minister of Foreign Affairs ng Canada sa ASEAN Regional Forum sa Maynila na mag-alok sila ng 10 million scholarship program para sa suportahan ang mga post-secondary student at mid-career professional mula sa Timog Silangang Asya. Ang National University sa Singapore naman ay nag-alok ng mga scholarship para sa mga bansang ASEAN para sa graduate studies.